Pero yan pala ang dahilan talaga kung bakit siya nagpatawag ng special session para tanggalin si Alan Peter Cayetano dahil magsisimula ng paglilitis ni VP Sara at hindi po pwede na nasa kamay ng tunay na mga independenteng senador ang paglilitis ni VP Sara dahil ang gusto nga nila mapatunayang guilty si Inday Sara, matanggal sa posisyon at mapatawan ng permanent disqualification from public office. Yan ang dahilan kung bakit tinatakot nila yung mga senador. Hindi lang tinatakot, pinakukulong nila si Bato, si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy, dahil yung mga yan ay mga miyembro ng original na minority na naging majority. Tinatabasan nila ang susuporta kay BP Sara nang sa ganun magtagumpay sa kanila sila sa kanilang plano na matanggal si BP Sara at pagka siya ay natanggal na, magpatuloy sa charter change nang manatili till kingdom come ang mga Marcoses. Yan pong dahilan ng special session ng Kongreso. Hindi po for urgent legislative action, kung hindi urgent political matters para po sa Marcos 2.0, Marcos forever. Magagawa po niya yan sa Senado dahil tinakot na nga niya ang mga senador. Sa ngayon, bagamat malinaw na ang kinakailangang boto para makonvict si BP Sara ay 16, nagsasalita na ang Luistro at iba pa na dapat daw yung numbers needed to convict na 2/3 ay base lamang sa mga senador na makakaboto. Walang pagkakaiba doon sa sinasabi nila na po pwedeng mahalal bilang Senate Pro Tempore itong si Gatchalian dahil ang dapat na basihan ng mayorya ay yung mga senador na makakaboto lamang, na wala na namang legal na basihan kung hindi ang pantasya ng mga nagnanais makapwesto sa Senado upang masunod ang kagustuhan ng Malacanang. Ang tanong, kayanin man lang ng Malacanang ang mga senador, kayong mga Pilipino, papayag ba kayo sa laulain ang proseso ng impeachment sa pamamagitan ng politika? At ngayon nakita na natin, wala siyang alinlangan tumawag ng special session ng Kongreso para lamang tanggalin si Alan Peter Cayetano at iupo ang isang nakinabang sa kanyang administrasyon na Sherwin Gatchalian. At ang footnote ko po dyan, basahin nyo lang yung artikulo ni Bobby Tiglao.